Hi everyone! Welcome to O Friends Vlog. As I told you before, nababalikan natin ang Dubai topic. So sa mga naghihintay, eto na po. For today's video, as you can see sa ating title, Things to Know Before Moving to Dubai. At ito dapat yung mga malaman nyo bago kayo pumunta ng Dubai para hindi na rin kayo nasashock. Para pag dumating kayo doon, ganito pala yun. So again, disclaimer lang. Based on my experience, ito kasi yung nangyari sa akin. Nung pumunta ako doon, hindi po talaga ako nag-research. Alam ko yung mga bashers dyan, magsasabi na naman, ang arte-arte mo, punta ka doon, hindi ka nag-research. Okay, I know it's my fault na hindi ako nag-research kasi na-excite ako kasi nga Dubai nga yun. So tatanungin kita, pag naisip mo na Dubai, ano yung una mong nasa isip? Ako kasi ang una kong nasa isip, luxury car, luxury places, luxury. Not everywhere is luxurious. So, hindi pala lahat luxury sa Dubai. Yes, sa Dubai talaga, may mga lugar na magnificent, opulent places na makikita mo sa TikTok, Instagram. So, sa internet kung makikita mo ang napakaganda. So, part lang po siya ng Dubai. Example na lang, yung tinitirahan namin sa Dubai, very ordinary. Marami kang makikitang Indian, Pakistani, Egyptian, Moroccan, ganon. Very residential. Pero kung meron kang mga kamag-anak na nakaahon-ahon na, pwede ka naman atang maki-stay sa kanila. So, makiusap ka na lang muna habang baguhan ka pa lang sa Dubai. And ito pa, sinasabi ko rin na please bring extra money kasi hindi agad-agad makakahanap ng trabaho sa Dubai. Sobrang swerte mo na kapag dating mo doon, 1 month makahanap ka na. Ito yung kinatuwa ko sa Dubai nung pagdating ko, tax-free po ang Dubai. Hindi po tayo nagbabayad sa government nila. Yun po yung kinaganda doon. Wala silang tax na binibigay sa atin kasi alam mo yun, mapapabili ka rin ng marami pag nasa Dubai ka. Alam mo kasi feeling natin ang mura-mura, ganon. Pero mapapabili ka ng madami. Ayun, nabudol tayo, ganon. Cost of living is so high. Food is quite expensive. Wi-Fi is quite expensive. So next, ito isa na windang talaga ako. Pagdating ko doon, girl, napahanap talaga ako ng water filter. Make sure in the name of God, maghanap ka ng water filter. Kasi sobra talaga ang heavy talaga ng tubig nila doon. Naglagas talaga ang buhok ni Ma'am Sugar. I think lahat naman talaga naglalagas yung buhok doon, 'di ba? So comment down below kung naglagas din ang buhok mo sa Dubai. Nasabi ko na to sa last vlog ko, poor public transportation. Yes, lagi kong sasabihin yan, poor public transportation. Sobrang nawindang talaga ako doon. Hindi ko talaga inaasahan sa Dubai yan. Well, yung sa metro nila, ang daming tao. Pero pagdating naman sa mga mayayamanin na place, yung mga tram nila, ganun. Pag tourist ka sa Dubai, dun ka lang pumapapadpad sa mga mamahaling lugar. Kaya hindi po masyadong matao dun. Kaya pag sumakay ka po sa metro nila or sa tram, medj lang yung mga tao. Pero try nyo pong pumunta dun sa lugar ng mga workers. Sobrang dami pong tao at siksikan sa kanilang transportation. Eto pa, hindi lahat ng nasa Dubai is naka-Mercedes, naka-Ferrari, naka-G-Wagon or big trucks, you know. Mas madami pa rin talaga yung gumagamit ng normal cars or ordinary cars. Gustuhan ko sa Dubai is yung kanilang great service. Kapag meron kang ni-request, nagagawa nila ng mabilisan. Kung meron kang o-orderin or meron kang ipapagawa, sobrang mabilis nilang ina-actionan. Hindi lahat sa Dubai merong supercars or may sasakyan. Yung karamihan na sumasakay sa metro, sumasakay sa bus at merong ordinary car, those are the people who building the city. So, kailangan na natin i-accept yan na tayo ang nagpapaganda. Filipino food, ayan. Ang daming Filipino food doon sa Dubai. Ang daming Filipino restaurant, pero medyo pricey, pero at least merong Filipino food. Hindi kayong maglalaway na, miss ko tong pagkain. At kung may magtatanong, Mars, meron ba dyang alak? Meron. Ang sagot, yes.
Ang daming alak, madami rin nagbenta ba ng baboy. Yes, may nagbebenta din po. So, but be careful. Makikonnect ka na lang sa ating mga kabayan dyan. Makikonnect ka sa Facebook. May mga nagbebenta ng mga baboy-baboy or mga alcohol dyan. So, maging maingat. Hindi legal. Eto, panawindang talaga ako. Certain video calls are banned. Hindi talaga siya allowed. WhatsApp, FaceTime, alam mo yun, yung mga ginagamit natin pag video call. So, nagda-download lang ako ng VPN. Tapos yung VPN, ilalagay mo lang siya sa other country para magkaroon ka na ng video. Nag-download din ako ng Botim. So, eto pa ang naging nawindang ako na nakakaloka. Yung mga daan nila, yung lalaki. Kaya dapat, kung nagta-drive ka, maging ready ka kasi miss mo yung exit. Ayan, kasi naranasan namin yan before na miss namin yung exit and then, ano ba naman yan, layo-layo ng iter. Nawindang din ako sa taxi, kaya sakay sa taxi sa Dubai. Minute na time na nag-taxi na talaga ako, hindi ko na talaga kinaya. Ayun, sobrang taas ng taxi doon. Grabe, yung nakatingin ka lang the whole time sa meter, gano'n. Pansin ko rin na walang traffic enforcer, walang nagbabantay na katulad sa Pilipinas, yung mga kapulisan or ano-ano mang nagbabantay doon. Walang lang nagbabantay sa kanilang kalsada. So, be careful. Sumunod na lang tayo sa mga laws or rules nila doon. Kasi nga, yung mga nagbabantay doon, nakasuot talaga sila ng civilian girl. Tsaka ang daming CCTV. Kung baguhan ka pa lang sa Middle East, meron silang tinatawag na call prayer. So, every time na magko-call prayer, may magsasalita sa speaker, may magdadasal or magsasabi na it's time for you to pray, halika na, magdasal na tayo, ganon. So, parang 5 times ata yun. So, yun yung call prayer nila. Kaya, wag ka rin culture shock, nasa Muslim country ka. So, magiging normal na lang sa'yo yan kapag nagtagal ka na sa Dubai. Ito nung nag-a-apply ako nung nasa Dubai, they have pattern between race and job roles. Makikita mo kung sino yung nagtatrabaho as a cleaners, security guard, nannies, at kung ano yung trabaho. Nga, makikita mo rin yung mga white people, lalo na yung mga Russian, Arabs. Alam mo yun, Arabs, Emirati. Naku, parang hindi na sila nagtatrabaho. Parang, sana all. Ganon. So, Arabs, they're living in their best life. Yun lang yung masasabi ko.